Ako po ay naniniwala na si House Speaker Martin Romualdez ay isa pong malaking problema ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaki po ang utang na loob niya kay Speaker Martin Romualdez. Naniniwala din po ako doon. Pero ang isa pong matinding pinaniniwalaan ko ngayon, si Speaker Romualdez po ay malaking problema na rin po ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong mga katiwalian sa flood control projects, ghost project, substandard project, gusto ko pong sabihin na malala po ngayon. Malala, as in, napakalala. Pero gusto ko rin pong sabihin, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, na ang katiwalian sa pamahalaan, yung substandard na proyekto, overpriced na proyekto, paulit-ulit na mga projects, kabubungkal pa lang ng kalsada, kagagawa pa lang, bubungkalin na naman, etc. etc. Hindi po ngayong taon lang nangyari yon. Hindi lang nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Wag na po tayong magkunwari. Pinayagan po natin na mangyari sa atin ito. We allow these hooligans to rape our nation. Pinayagan po natin to, mga kababayan. Sabi nyo, hindi, noon kasi 10% lang eh. Noon kasi 20% lang eh. Baka nga ganun po ang pagkaintindihan. Pagka 10% lang ninakaw, okay lang. Pag 20% lang yung ninakaw, okay lang. Pag 30% lang yung ninakaw, okay lang. Pag 40% lang ninakaw, okay lang. Ganun po ang nangyayari ng mga nakaraan. Ngayon kasi 60% na yung nakaw eh. 35%, 20% na lang natitira sa project. At yun nga, naging zero pa yung napunta sa project kasi nga, ghost project, mga magulang at mga malat. Kaya gusto ko po sabihin sa inyo na kung meron mang nakawan sa gobyerno, sa mga project na ito, hindi lang sa DPWH, sa iba pa, ay hindi lang po ngayon. Nangyari po ito nung panahon, yung post-Marcos era. Nangyari po ito nung panahon ni Mrs. Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Aquino, Rodrigo Duterte. May nakawan po sa gobyerno. Wala po tayo sa perfectong panahon. Wala po tayo sa perfectong sitwasyon ng mga nakaraan. May mga nakawan po. Hindi lang tayo kumikibo. Opo. Kaya wag nating isipin na parang nasa kaluwalhatian tayo ng mga nakaraan. Hindi po totoo yun. Ngayon, malala. Yun po yung sinasabi natin. Hindi po ba? Malala. Sobrang lala lang po ngayon. Parang naging institutionalized ang nakawan ngayon. Pero yung sabi nga ng Pangulo, dapat magalit tayo. And in fairness to the President, nung pong nagsalita siya nung sona niya, nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Doon po nagsimula ang lahat. Nung pagkasabi po niyang, mahiya naman kayo, naglibot po siya sa mga government projects, na-discover po niya pati yung mga guni-guni na project. Tapos po ay ipinresenta po niya yung pong mga contractors na malalaki ang nakuha. At nagkaroon na nga po nito, nakita natin. Hindi ba lalo tayong nagalit? Nagalit tayo nung yung pinakitang picture ng katakot-takot na pera na nandun sa lamesa, mga kababayan.
Pasensya na kayo mga kababayan ha. Sasagot lang ako sa isang bobong nanonood sa atin ngayon. Sabi nitong isang bobong nanonood sa atin ngayon, pasensya na kayo na gagayahin ko lang yung termino ni Gadon. Hay nako taberna, lumalabas ang pagka-DDS mo. Gusto mo bumaba si Speaker Martin Romualdez tapos gusto mo ipalit yung nagmiyaw na Kiko Barsaga na parang may saltik. Ay, nako. Dapat talaga magbawas tayo ng mga engot sa pwede ba yung manonood lang sa akin? Kaya ayoko na nagla-live. Pwede ba yung nanonood sa akin yung maayos lang pag-iisip? Yung maayos lang pag-iisip. Kaya lang, hindi naman tayo pwedeng mamili. Ano? Anyway, mga kababayan, nag-distract ako doon kay Kwan. So, nakita niyo po yung sequence of events. Tandaan po ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may mga pinangalanan siyang mga tao. Tungkol po dito sa, sabi niya, corruption. Pero meron ba siyang naipakulong na corrupt noon, nung panahon niya? Pangulong Duterte, meron ba kayo naalalang ipinakulong niya na corrupt? Hindi ako, baka naman nalimutan ko lang. Meron ba? Wala. Pero in fairness dito sa presidente na to, si Pangulong Bongbong Marcos, magalit na kayo sa akin o magalit, kung hindi niya kinumpronta to, hindi tayo ganito kagising sa katotohanan. Hindi po ba, mga kababayan? Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos tong mga pinagagagawa niya na to, hindi sana tayo mulat na mulat ngayon, galit na galit ngayon, na meron palang ganitong klase ng sistema. Ano po? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Ang sinasabi lang natin sa Pangulo, kaya tayo nananawagan sa kanya na hilingin niya kay Speaker Martin Romualdez, sapagkat kaya naman niya yon, na mag-leave ito o kaya mag-resign ito sa kanyang panunungkulan bilang Speaker, sapagkat ang dating sa tao habang nandyan si Speaker Romualdez, lahat ng nangyayari sa Kongreso ay may bendisyon ng Pangulo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Yun po yung sinasabi natin. And finally, dahil po sa kakulitan natin, sapagkat ang sabi mismo ng Pangulo, magalit kayo. We need to be angry. All of us should be angry. Sabi po ng Pangulo, magalit tayo. Ayun. Ngayong araw na to ay may balita po tayo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, na it's either the Speaker will take a leave of absence or he will step down. Pero bagamat isa po ako sa mga nagmungkahi nun, o kaya baka tayo lang unang nagmungkahi nun last week, tungkol sa leave of absence ni Speaker Martin Romualdez. Naisip ko lang, meron ba talaga sa rules ng House yung tinatawag na leave of absence? Di ba, kapag ka nag-leave yung head of agency, normally ang pumapalit doon, yung pong number 2, ngayon, sino ba number 2 sa House? Si JJ Romualdez, JJ Suarez, nalang ko po. Pero ang balita po natin, dambuhalang balita, ay mukhang ang napupusuan para po maging caretaker ng House of Representatives ay ang Ilocano na si
si Congressman Bogie D. ng Isabela, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Pero ang tanong ko, magiging masaya kaya ang tao sa leave of absence? At saka kung papalit, halimbawa, si Bogie D nga, Congressman Bogie D ang papalit. Ano ba magagawa niya? Kaya ba niyang mag-institute ng reform sa House of Representatives kung siya acting speaker lamang o caretaker lamang? Binabawi ko na yung aking proposal. Binabawi ko na yung proposal ko. Ang proposal ko na, Kuya James Señarosa, ay ganito. Ay, nanonood pala sa atin si Kuya James Señarosa. Ang akin pong proposal na, Mr. Speaker, ay mag-resign na po kayo bilang Speaker of the House. At magbotohan ang liderato ng ang mga miyembro ng Kongreso kung sino ang gagawing leader. Pero hindi naman yung Kiko Barsaga. Medyo kinakabahan ako doon sa bata na yun kung ano-ano pinagsasasabi, ano? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. But anyway, maganda siguro na pagka po may bagong Speaker of the House, magpalitan din ng leadership. Ang ibig sabihin po natin ng leadership, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, yung pong management committee, kumbaga po sa kumpanya. Tanggal yung speaker, dapat tanggal din yung mga deputy speaker. At palibhasa naman ay pinagkakatiwalaan ng Pangulo at baka naman pwede ng ilambing ng Pangulo ang kanyang anak na si Sandro bilang majority leader, pwede naman siyang manatiling majority leader. Pero there should be a total overhaul of the leadership of the House of Representatives. Overhaul meaning from top to the leadership, doon po sa hanggang sa management. Palitan po, magpalitan po mga magulang. At kung gusto ninyo na magbago ang tingin ng ating mga kababayan, sapagkat sa ngayon po, kung pwede lang siguro na huwag gumamit ng numerong 8 ang mga congressman natin sa kanila pong mga plake, gagawin nila. Sapagkat alam nila, nasuklam ang ating mga kababayan kapag nalaman na ikaw ay congressman, pag nalaman na ikaw ay contractor, pag nalaman na ikaw ay taga-DPWH, pag nalaman na ikaw ay senador. Yun ang nakakatakot. Nakakatakot po yun if our institutions are damaged. Yung pong reputational damage ang mahirap pong kumpunin, mga magulang at mga... Kung gusto po ng Kongreso na totohanang magbago ang pagtingin ng ating mga kababayan, ang next move after the removal of Speaker Martin Romualdez, either today or tomorrow, pero balita po natin ngayon, dapat po sibakin din ang lahat ng mga deputy speakers, sibakin din ang mga iba pang mga leader sa majority o minority, at kung talagang kailangang si Sandro ang maging point person ng Pangulo dyan, di mamalagi siyang majority floor leader bilang respeto na rin sa Pangulo. Pero kung ang papalitan si Speaker, pero andyan din yung mga Suarez at iba pa, ay nako, wala pong mangyayari. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Hindi ko alam kung totoong tao ito, pero meron pong nag-message sa atin, ang pangalan po niya ay Yawaka, na baka mura nga po ito, no? Ang ideya daw po ay sunugin ang HOR. Hindi po tayo papayag na may ganong klase ng mga kaisipan dito po sa ating usapan, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo, hindi po naman tayo papayag na ganon. Kung gusto po, kung iniisip po nyo, gayahin natin yung Nepal, gayahin natin ang Indonesia at iba pa,
We've been there. We've been there, mga kababayan. Wala pong nangyari. Wala pong nangyari. Marami pong mga prosesong legal pero hindi po karahasan. Ano po? Wala pong maliban na lang kung gusto nyong magsara na tong bansa na to, sige po, magkaroon tayo ng karahasan kung gusto po ninyo. Pero ako po personally, nananawagan po ako sa inyo kung sino man po ang gustong maging Nepal ang Pilipinas, magpunta lang po kayo sa Nepal. Kung gusto po nyong maging Indonesia ang Pilipinas, magpunta po kayo sa Indonesia. Yes, we are in a democracy. Pwede po tayong magsalita kung ano ang gusto nating sabihin because we are free to say what we have to do. We have to say na hindi po nalalabag ang karapatan ng iba. Yun lang po yung ating sinasabi. Pero para po mag-incite ng karahasan, wag na wag po, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo. Wag po. Wag po tayong magpupunla ng karahasan sa damdamin. Especially ngayon, ang dami-dami pong mapaniwalain. Ang dami-dami pong gullible. Pwede pong magsalita. Pwede pong magsalita. Ito, yung pagpapatalsik kay Speaker Romualdez, pwede nga, tagal na nating inihingi yun. Kayo, gusto nyo rin hingin yun. Pero para mauwi sa karahasan. Saka huwag kayong masyadong nagpapaniwala sa mga kwentong kutsero. Katulad nito, sabi ni Maintang-Bong, si Martin at Lisa Marcos, master niyan. Alam nyo ba kung kailan pa magkaaway itong dalawan to? O yan hindi nyo alam yan. Sabihin nyo, no, practical lang yung away na yan. Palibasa nga mahilig kayo makinig sa chismis, hindi nyo alam yung totoong kwento. Anyway, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Bakit si Sandro, bubulungan lang niya, tiyuhin niya? Bakit di pwede palit yung may dignidad at di mabulungan yan? Di pa, ano daw? Ano daw? Ano daw? Sabi ko sa inyo, yung mga engot, wag nang manonood dito sa ating, pamisa-misa na nga lang akong mag-live. Yung ibang nanonood sa atin, engot pa. Di po ba? Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Dati ang aking pangarap, kaya ako naglalalive, mabawasan ng isang engot bawat araw, happy na ako. Ngayon parang nadagdagan pa. Anyway, so let's wait and see. Our time now is 3 o'clock in the afternoon. Bandang 4:00 po ay magkakaroon po ng sesyon magkakaroon po ng sesyon ang Kongreso at malalaman po natin what will happen. Is it today? Is it gonna be today or tomorrow? Opo, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Yeah. Pero tayo, wag po nating tantanan, wag nating tigilan ang pagsubaybay sa mga isyong pambayan. Opo. Wag po nating kalimutan na tayo po ay nagtatrabaho araw-araw. Naiisip ko nga yung kinukwento ng anak ko, si Zoe. Alam niyo si Zoe, magaling mag-speech yung anak ko na yan. Pati naman si Helga. Sabi ni Helga sa ni Zoe, mula nung sila nagkaisip, hindi na nila ako nagigisnan sa umaga. Pagising po nila sa umaga, wala na tatay nila. Ibig sabihin, madaling araw pa lang po, maalis na ako ng bahay para po magtrabaho. And this has been going on since I was a bachelor. Apo, matagal na. Kumbaga tayo po ay kumakayod mula umaga. Ako, naranasan ko din yung nararanasan ngayon ng maraming kabayan. Nagko-commute, inaabot ng matinding traffic, tapos
pagka-uwi mo sa bahay, isipin mo, meron ba tayong sasaing dyan? Di ba? Naranasan natin pare-pareho yan eh. Merong hihingin sa iyo anak mo, hindi mo alam kung may maibibigay ka, di ba? Kababayan, mahirap. Bakit natin kinukwento yon? Sapagkat mahirap talagang mabuhay, pero ang ginagawa po natin, at least, ewan ko kayo pinipilit natin na mabuhay nang hindi umaasa sa gobyerno. Pero alam nyo ba, habang yun ang ating mindset, ay ang gobyerno ay umaasa naman sa atin. Bakit ko sinabi? Sapagkat lahat ng ginagawa mo, pag nagtrabaho ka, pag bumili ka, may pinundar ka, lahat na yun, may mga buwis po tayong binabayaran eh. Nagbabayad tayo, kaya kailangan tayo ng gobyerno. Tapos, bakit hindi ka magagalit? Pero dapat control yung galit natin Paano hindi ka magagalit? Makikita mo, isang lamesa punong-puno ng pera. Pinag-ahati-hatian lang nila. Pera natin yun eh. Kaya nga nakakagalit po mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Yun yung sinasabi ko. Hirap na hirap tayo. Tapos ganun lang nila lustayin ang pera ng bayan. Kaya dapat managot, makulong, maparusahan ang mga dapat maparusahan. Hindi pwedeng, galit lang tayo. Galit kuwan lang tayo. Tapos wala na. Hindi po tayo papayag na ganun. Dapat may managot. Kaya nga binibigyan ko ng credit ang Pangulo dahil ako ay 50 anyos na. Mula po nung ako hindi naman elementary, nung high school, naiisip ko na, bakit ba ang daan namin, pagpupunta ako sa eskwela, nakasakay ako sa jeep, bagong paligo ako. Pagdating ko sa eskwelahan namin sa San Isidro, Nueva Ecija, mula sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija, bakit ba ang buhok ko parang nilagyan ng spray net? Hindi ko naman ito nilagyan ng pulbos. Bakit ba? Sapagkat dumaan po ako sa lubak-lubak na kalsada na napakaalikabok pa, dyan sa may sapang Haen, Nueva Ecija. Naninigas yung buhok mo. Lagi tuloy ako may tagyawat nun. Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Noon pa lang parang naisip, may mali dito Di ba? May mali. Bakit yung kalsada na to kaiksi-iksi naman, ba't hindi pa tumapasimentuhan? Noon pa yun, maiisip mo na. Imagine niyo po, mula nung tayo nagkaisip, pinagnanakawan na tayo ng mga taong ito na pinagtiwalaan po natin. Pero, mula po noon, wala naman talagang totohanang nagsasalita. Kaya nagpapasalamat pa rin ako kay Pangulong Bongbong Marcos kasi kung hindi po niya inamin ito na may problema, bagamat ngayon nga bumabalandra sa kanya, yung iba dyan nagagalit. Ang gusto ng ibang sasama sa rally sa September 21, mag-resign daw si BBM para daw maupo si BP Sara. Ibang usapan naman yun. Hindi natin sasang-ayunan yung resign ganito, resign ganon. Hindi po ganon ang ating layunin. Sinasabi lang natin, kaya natin sinasabing salamat din kay BBM sapagkat kung hindi po niya ginawa ito, baka pinapayat, tuloy-tuloy lang. Sige, tuloy-tuloy lang kayo. Bumili lang kayo ng lahat ng sasakyan gusto niyong bilhin. Bumili kayo ng aeroplanong kaya niyong bilhin. Isuot niyo ang mga magagarang sasakyan. Ipagmalabang, isungal-ngal niyo sa mukha namin kung paano niyo kami Ganon, pumayag tayo Pumayag lang po tayo doon, mga kababayan. Kaya, tama lang na, Mr. President, yung sinabi mo na kung hindi ka presidente ay pupunta ka sa kalsada. Hindi po, Mr. President. Ang totoo, kahit po kayo ay presidente, sumama na po kayo sa rally na to. Sumama na kayo sa rally. At saka, yung binanggit nyo kahapon na walang sasantuin kahit si Martin o si Saldico, kahit kamag-anak, sige po, aasahan po namin yan. At dito po susukatin ng bayan kung ano pong legacy ang maiiwan ninyo, Mr. President. Kung kayo po ba magaling lang magsalita o kaya niyong gawin, ito pong sinabi nyo. Sana po tuloy-tuloy. Malaki po ang inaasahan natin dito sa Independent Commission na to. Justice Andres Reyes, Secretary Babe Singson, birthday boy.
CPA Rosana Fajardo at Mayor Benjamin Magalo. Okay?